Nasa 55,000 na raw ang nagpa-enroll sa overseas internet voting ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Ang online voting na magtatagal hanggang Mayo 12 ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang mga Pilipinong nasa ibang bansa ay may kakayahang makilahok sa halalan. Bago makapagboto, kinakailangan muna ng mga registered overseas voter na magpa-enroll sa online system na bukas pa hanggang Mayo 7. Mula sa bilang ng mga pre-enrolled na botante, marami na sa kanila nakapagboto na, tanda ng matagumpay na pagpapatupad ng sistemang ito. Hindi lang namin mababanggit kasi kung ilan na lahat ang nakaboto sapagkat meron section 240 ng Omnibus Election Code na na-adapt sa ating overseas voting law na bawal po kasi i-reveal kung ilan na nakakaboto, sino na nakakaboto. Ayon kay Garcia, 24/7 bukas ang online voting. Ang lahat ng kanilang post sa abroad para dito ay nagbukas na raw. Kahit na madaling araw, gabi, umaga, ay pwede silang makaboto lahat-lahat gamit ang ating internet. Sa 16 post naman din po, naandyan na, naka-standby na yung lahat ng mga makina para tumanggap po ng pagboto ng mga kababayan natin doon sa mga lugar na ang pagboto ay sa pamamagitan ng mga makina. Nagkaroon ng ilang mga katanungan at pangamba mula sa mga overseas voter na tapos nang makapagboto, kaugnay ng kanilang karanasan sa online voting system. Ilan daw sa kanilang nagulat nang makita ang mga pangalan ng kandidato na hindi nila binoto na lumabas sa bahagi ng kanilang ballot content, kasabay ng mga unreadable codes. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, may pagkakataon ang mga botante na suwiin ang kanilang balot at tiyakin ang kanilang piniling kandidato bago ipadala ang kanilang boto. Subalit, isang mahalaga dong paalala na kapag naipadala na ang balota sa sistema ng COMELEC, hindi na ito maaring baguhin o balikan at ang pangalan ng kanilang ibinoto ay hindi na makikita. Dagdag pa ni Garcia, kung susubukan naman ng botante na i-verify ang kanilang boto gamit ang QR code, hindi na ito mapabasa o makikita ng mismong botante upang maiwasan ang anumang issue na may kaugnayan sa privacy at seguridad ng boto. At kung may pangalan naman ng mga kandidato na makikita sa system na hindi nila ibinoto, nilinaw ng COMELEC chief na hindi ito ang aktual nilang balota. Sinabi rin ni Garcia na hindi maaring mag-print ng resibo ang overseas voter dahil maaari itong magamit sa vote buying. Dapat daw tandaan na tulad ng pagboto gamit ang makina, hindi dapat ipinapakita sa ibang listahan ng kanilang mga binoto upang hindi ito magamit sa masamang paraan. Pwede ma-verify yung QR code. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato at nandun din po yung kandidato ng kanilang binoto. Kasi may nakikita sila isang pangalan, yung pangalan ng party list o pangalan ng mismong kandidato. Hindi po yun ang binoto nila, yun po ay naka-codes po yan. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Eh kailan po yan mapiprint? Pwede po i-print yan. Pag natapos ng botohan sa Mayo 12, mapiprint po yan sa post mismo. At doon sa post, mabe-verify nila kung tama lahat yung mismo na-cast doon. Ayon kay Garcia, masusuri naman sa pamamagitan ng random manual audit kung ang mga boto ng overseas voter ay tumutugma sa record sa sistema ng komisyon. Isasagawa ito matapos ang mismong halalan. Meron din tayong random manual audit at sa random manual audit pwede po makumpara yung mismong code as against doon sa print na mara-random manual audit. Kaya lang hindi namin pwede mabigay kaagad kung ma-print nila yung pinaka-resibo nila dahil pwede pong gamitin na pagpabayad ng boto. Ayon kay Garcia, normal lamang na makaramdam ng pangamba ang ilang overseas voter sa bagong sistema ng pagboto. Ngunit giit niya, ligtas at secure ang bawat boto ng mga Pilipinos abroad. Sa internet voting, mahalagang isa lang alang na ito ay mas convenient para sa mga OFW. Diba sinabi po natin, wala dapat madidisenfranchise ng mga kababayan natin. Ito po ang pagkakataon natin makaboto. Gamit lang ang internet, siguradong makakaboto po tayo. So bakit naman hindi natin ibigay yung pagkakataon? So nire-respeto po natin yung opinion ng iba. Pero naniniwala po ako, kahit yung ibang yan, makakaboto, boboto at nakaboto na. Tama po yan. Lagi naman po pagka first time, may pagbabago, laging meron may agam-agam, laging meron may question. 2010, tanda-tanda ng lahat. Nung magkaroon tayo ng malawakan na pagpapaboto gamit ng mga makina. Hindi ba ganun din ang duda? Kasi nga nasanay tayo sa pagboto manually. Pero later on, tinanggap din natin yung pagpapaboto gamit po ang mga makina. Ganyan po talaga.
Sa kabila ng mga hamon at katanungan, ang online voting system ay patuloy na nagpapakita ng potensyal na magbigay ng mas madaling paraan ng pagboto para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Nanindigan ng COMELEC na sa halalan, ang bawat boto ay ligtas, tumpak at makatarungan, kaya't mahalaga na ang mga overseas voter ay patuloy na maging maingat at mapanuri sa bawat hakbang ng proseso. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.